Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo Energy sa magandang hapon na Metro and Mega Manila. Kamustahin po natin yung mga taga Camias, Quezon City, kaway-kaway. Magpalakpakan, hindi ba? Sa magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, mawawala ba naman ang mga taga Nangka, Marikina City? Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Kasama ni Chokoy Ganjong po na kanina pa sayaw daw ng sayaw ng waka waka chamina ay si Chokoy Ganjong numero ng chismosa ng Mascardo Street, Barangay Little Baguio, San Juan City, na hindi ko alam kung nasaan ka na namang lipanan ng Metro Manila. Oo. Diba? Hello ka lang, Russell Vargas. At syempre, sa lahat pa din, diba? Sa lahat pa din po ng mga nagpapaganda sa loob ng I Love Cut Encarnacion Salon sa kanilang mga branches all over Metro Manila. Sa magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, pagpapaganda na rin. Sabi nga ng I Love Cut Encarnacion, ganda for everyone. Since pagpapaganda na rin lang naman ang pinag-uusapan natin, mas magandang kung gumaganda din ang iyong pangangatawa at kalusugan. Kaya nga naman, eto na, meron ko share sa inyo ang tungkol sa MX3 Plus with L-Carnitine and CoQ10. Alam nyo ba na ang bawat MX3 capsules ay nagtataglay ng alpha-mangosteen, beta-mangosteen at gamma-mangosteen, mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangatawa at kalusugan. At kaya naman, class, dahil may dagdag benefits ito ng CoQ10 at L-Carnitine. Ang Coenzyme Q10 ay isang uri ng supplement na kailangan ng ating katawan lalo pa tayo nagkakaedad. Tulong para sa malakas na heart muscle fiber. Ang L-Carnitine naman ay isang uri ng protina na tumutulong para sa maayos na metabolismo o panunaw. Kaya nga naman, tingnan nyo, diba? Kahit ang lakas kong kumain, hindi ako nataba. Bakit? Because sa L-Carnitine. Ay, naku yun. Diba? Kaya kung meron ka pang ibang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin po sa lahat, ng MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako believe. Diba? O ano, Chokoy, narinig mo yon, nakakaloka ka. Hello pa rin mo sa inyong lahat dyan at syempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating YT channel on Energy FM 1067, sa ating mga team replays, sama kayong panig ng Pilipinas at ng mundo. Hello Philippines and hello world. Ganun yun. So eto na nga, pag-usapan na natin para sa ating unang Chika! Ay nako, hindi ba? All over social media ngayon, hindi natin alam kung pagputok nga ba o paglilinaw. Dahil kahapon lamang po nag-surface all over the news and not only sa telebisyon, sa radyo, di naman kaya sa social media, sa lahat ng all social media platforms, 'di ba? Sabihin na nga natin sa lahat ng media. Ang pagbibitaw mismo ni Shirley Kwan bilang talent manager kay Bea Alonzo. Oh my goodness! Talaga, nakakasad, diba? Kasi for the very long time, alam naman natin na talagang nanay-nanayan to ni Bea Alonzo, diba? Na parang ilang battles, ilan na nga ba ang alam mo yun, ang sinalag ni Shirley Kwan na kung anong masasakit na mga balita, nagkaroon pa nga ng mga kaso-kaso, di ba, na nakakaloka. Meron pa nga, di ko alam kung mga ongoing pa yung iba. Pero, syempre, bilang wala na siyang sa manager, matutuloy pa kaya yun? Hindi ko alam. Anyways, yun na nga. Klinaro sa isang, di ba, press con
na kumaga ipinatawag or isinagawa. Ano ba dapat na term doon? Diba? During sa isang press con na kung saan nga naman binigyan linaw at tuldok na mismo ni Shirley Kwan ang kanyang papela bilang manager ni Bea Alonso matapos kasing mapuno ang salop. Ay, taray! So ano, magiging cast na rin siya ng FPJ sa tapos na yung Batang Quiapo diba? Sa Sigabo, pwede kaya. Charot Eme lang, hindi Gagawin lang natin itong very light dahil sa interview nga na halos siguro marami na ang nakapanood sa isang tell-all na ginawa ni Shirley Kwan ng paglilinaw sa kanyang pangalan na isang bagay lamang ang lumulutang matapos niyang sabihin ang kanyang dahilan kung bakit nga ba siya nanahimik sa kabila ng samut-saring batikos sa kanya na siya Cristejoda nga siya ang dahilan kung bakit naudlot ang kasal sa Spain, siya ang tutol sa kung saan man, 'di ba? Isang bagay lamang ang lumutang sa buong interview na hindi nga lang ba siya pinagtanggol man lang ni Bea Alonso after all these months, 'di ba? Kasi nga nilinaw sa interview din mismo na inilabas at sinabi ni Shirley Kwan na May 8 pala nalaman ng mga tao nung naganap ang confirmation na magkaroon ng cancellation sa kasal nila sa Spain na kung saan nga naman binanggit ni Shirley Kwan na ang nakisuyo pala sa kanya na iparating sa ibang mga bisitang imbitado na ay mismong kaibigan niyang si Bea Secosan at binasa niya ito sa harap ng ilang mga media press, 'di ba? Na sinabi nga niya na humingi daw ng tulong si Bea na sabihin sa ilang mga bisita na the wedding is off. Bagay na agad kinaalarma ni Shirley Kwan dahil alam niya sa 30 years nga naman niya sa showbiz industry bilang talent manager, alam niya kung sa kanya manggagaling ang message na ito ay pupupugin siya ng mga tao at sasabihin sa kanya at siya nag-leak nitong information na ito na samantala daw naloka siya dahil 'di ba nauna nga siyang magpunta kumbaga sa Spain para magpa-check up sa LA muna bago tumulak sa Spain. Kaya lang na-stress nga siya, nadagdagan ang kanyang stress nang matanggap nga niyang mensaheng the wedding is off na nga. Ito'y last May 8 ayon sa pagkakasabi ni Shirley Kwan. Bagay naman na parang sinang-ayunan ng ilang mga netizen na oo nga bakit naman nasimula pa kasi 'di ba nung una pa lamang halos bansagan siya na pakailamera ng taon na 'di ba na ginagatasan lang daw si Bea Alonso. Ito din isa sa mga nilinaw ni Shirley Kwan na sinabi nga niya na hindi niya ikayayaman na ang pagstay ni Bea Alonso sa kanya at hindi rin niya ikahihirap kung sakaling mawala si Bea Alonso sa kanyang poder. Marami daw siyang talents na mas busy daw kumpara kay Bea Alonso. Ang taray. Sino ito? Si Andrea Brillantes ba ito? Si Blake? Ganon. Hindi totoo, diba? Nasa poder na niya si Blake ngayon na nakakaloka. Alam mo yun, naiintindihan ng ilang mga netizens kung saan nanggagaling si Shirley Kwan. Pero sana man lang daw yung ibang mga netizen, diba, na ang hiling lang siguro is sana once and for all magsalita din si Bea. Pero sabi naman ng ilan na imposible na kasi kung talagang totoo, diba? At lalo pat ito sa isang interview na parang sinabi din ni Shirley Kwan na totoong may prenup pala pero hindi niya alam kung ano ang nakapalagay doon sa prenup na pinirmahan na din. 'Di ba? Totoo kaya yung naglipa na before tungkol sa usapin nila na naka-clause doon na bawal na siyang magsalita once na ikasal na siya kay Vincent ko ng kung ano man na pwedeng makaladkad ang pamilya ko sa kung ano mang kung intriga sa showbiz. Ganon ba yun? 'Di ba na nakakaloka? Pinasinungalingan din ni Shirley Kwan yung mga paratang na
nagpapalagay din daw siya doon ng kanyang porsyento sa prenup. Yun ay kanyang itara, yung prenup, meron palang commissionable pala yun. Pero maring itinanggi ni Shirley Kwan yun, hindi ba? Nasabi nga niya wala siyang alam at never na siyang nakialam from the preparation ng kasal. Sabi tuloy ng iba mga netizen, kaya siguro talaga, 'di ba? Parang nung July, ikinasal siya sa City Hall. 'Di ba? Parang close friend din at wala doon ang kanyang manager. Kasi nga doon pa lang sinisimulan na nga daw para siyang intrigahin. Nabanggit din ni Shirley Kwan na nakarating na din sa kanya, 'di ba? Nang kung ano man ang usapin sa komunidad ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce, Antara. Siya din daw yung tumpukan doon. 'Di ba? Kaya nga naman hindi na talaga niya, kumbaga parang kinaya, lalo pat yung huli na pambabastos para sa kanya ay nung last August 10, ito lang, na dapat ay may event na kung saan nga naman daw sinasabi ni Shirley Kwan na siya ang nag-arrange for Bea. Bigla siyang sinabihan ng kliyente na hindi ka po invited sa event. Ay, Antara. Ikaw yung nag-arrange para dun sa talent mo, tapos ikaw yung initsipwera. Bakit? Diba? Dapat diba, kung talagang sinasabi nga ng mga tao na talagang Ate Chona itong si Shirley Kwan, di ba? Right there and then sinabi niya, ay wag natin ituloy ang event. Hindi pala ako invited o di ba? Pwede naman niyang gawin yung kaya lang. Nirespeto pa rin niya alang-alang kay Bea. Kaya lang, sa ilang pagkukonfirma at pagtawag nga niya kay Bea, una yung tungkol dun sa usapin na yung siya ang nagpa-cancel nung alam mo yun, siya ang dahilan kung bakit na-cancel ang kasal sa Spain. Sinabihan siya daw ni Bea na pwedeng wag na lang magsalita para hindi lumaki. Nirespeto niya yun, hindi siya nagsalita kahit iniintriga siya. Pangalawa, yung mga ginagawa siyang parang cash cow or ginagatasan lang daw ni Shirley Kwan si Bea. Wala pa ring tugon si Bea Alonzo ni ipagtanggol man lang ang kanyang manager sa mga nambabash sa kanya. Pangatlo, sa ilang mga events na kung saan nga naman, 'di ba, kasama or kabilang yung pamilya ng napangasawa niya sa community ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce. Taray, talagang buong-buo yung Filipino-Chinese Chambers of Commerce na hindi man lang din daw niya magawang ipagtanggol or magsalita. Hindi niya hinihiling kay Bea na alam mo, ipagtanggol siya publicly dahil knowing her, 'di ba, bilang talent, kilala niya si Bea na ayaw daw na i-involve sa kahit na anong issue at never mailap daw ito sa mga interview. Ang sa kanya lang, sana man lang na ipaliwanag sa kanya ahead of time. Hindi yung nagmumukha siyang tanga at pinagmumukha siyang pera lang ang habol niya kay Bea Alonzo. Kasi lingin sa kaalaman, 'di ba? Parang ang ngayon yata na humahawa kasi last August 11 effectively nag-resign si Shirley Kwan bilang talent manager ni Bea Alonzo. Currently, as of now, hindi natin alam kung confirm na ba ito na nasa pangangalaga na siya ng producer na si Chris Kahilig. Yan, kasi yun daw muna yung humahawak ngayon sa career ni Bea Alonzo. Pero yun, wala pa po tayong impormasyon na kakalap kaya hindi rin tayo makakapagbigay ng kung ano man patungkol doon. Yun lang ay nabalitaan natin na nasa pangangalaga siya ngayon ni Mr. Chris Kahilig, hindi ba? Kung saan man aabot ang kumagabalitaktakang ito, kung for the very last time nga ba ay may pagtatanggol ni Bea Alonzo at patototohanan or pasisinungalingan ba niya ang mga nasabi ni Shirley Kwan tungkol sa kanilang estado dalawa bilang talent and manager, or talent and manager relationship, malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Sabi ni Chef Tads Oliveros, intindihin na lang natin si Bea. Ganon talaga pag 40 na mabilis mairita. Hoy! Hindi mo gaganunin! Wala! Hindi po pwede yan sa sirkulo ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce. Ganon.
Hi, Jenny Perez. Magandang hapon sa inyo. God bless po. Baka sad lang siya. Nakala niya di matutuloy ang kasal ni Bea at Vincent ko. Wala nga siyang kinalaman, Ate Corina. Sinabi naman niya yun. At never daw siyang nagsabi kay Bea na, uy, magkwento ka naman. Diba? Never. Dahil alam niya yung mangyayari. Sa 30 years na sa showbiz, alam niya how it will run. And alam din niya na siyang ituturo sakaling pumutok ito sa media at malaman ng mga madlang people. Diba? Well, kung magkakausap man yung dating manager at yung talent niya sa mga susunod na araw, yan ang papakatutukan natin dito sa Chika ni Sisa. Woo! At tuloy-tuloy po muna ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo, Energy!